Oo, galing ako doon. At hindi ko naman agad sila maiwan. Ano daw update? Kilala na ba? Pagdating kay Chris at lagi na lamang siyang pinagdududahan tungkol kay Rosel. Ayon sa kanya, hindi pa ba sapat na sila ay magkasama? Bakit palagi siyang nai-insecure pagdating kay Rosel? Concern lang umano siya sa kalagayan at sa nawawalang anak ni Rosel. Ngunit nagdududa kasi itong si Bea. Tingin niya ay may malalim pa na dahilan kung bakit ganoon na lamang ka-involve itong si Chris sa pagkawala ni Tyrone. Palibhasa, nararamdaman kasi ni Bea na kahit anong gawin niya ay hindi siya kayang mahalin ni Chris ng buong buo sapagkat nakita niya na mas mahalaga kay Chris si Rosel at ang mga anak nito. Kaya naman hindi na maiwasan na magkaroon ng sama ng loob at magkaroon ng pagdududa kung mahal ba talaga siya ni Chris o napipilitan lamang siya sa naturang kasal at pagsasama nila. Sawang-sawa na umano siya. Subalit ang imbal nga nitong si Bea dahil maging itong si Chris ay didiretsohin na rin siya na hindi lamang siya ang naiirita sa kanya, maging itong si Chris dahil hindi na niya makita ang katahimikan sa kanilang pagsasama. Lagi nang away at gulo. Tela hindi na nakarapat-dapat para ituloy pa ang kanilang pagsasama sapagkat pagod na rin siya na unawain ang kanyang asawang si Bea. Kaya naman halos gumuho ang mundo nitong si Bea matapos nga itong si Chris ay nilayasan na nga siya dahil hindi na kaya ang mga pinagsasabingan nitong si Bea at pagod na siya pagdating sa mga paulit-ulit na senaryo. At guess what? Kung saan ito pumunta? Kung sa ospital kung saan naroon itong si Rosel, kung saan masasaksihan niya na tela ba nag-iba itong si Rosel. At tapos kasing mawala itong si Tyrone, nagkaroon siya ng matinding trauma, nagkaroon siya ng depresyon, nagkakaroon siya ng hallucination kung saan nakikita niya itong si Tyrone at kinakausap. Tela ba nababaliw at hindi matanggap ang katotohanan na nawala sa kanya ang kanyang pinakainiingatan na anak na si Tyrone. Ayaw niyang bumalik sa realidad na wala si Tyrone. Ayaw niyang tanggapin. Kaya naman si Chris ay napaiyak at napaluha. Kahit hindi niya aminin sa kanyang sarili ay talagang napakahalaga sa kanya itong si Rosel at napayakap na nga siya dito. At naisip niya, sana hindi na lamang siya nagpakasal kay Bea. Sana ay pinili na lamang niya itong si Rosel. Sana hindi na lamang niya ipinagpalit ang kayamanan sa kanyang pag-ibig. Patid niya kasi na kahit anong gawin niya na pagsisikap na mahalin nga itong si Bea ay tela wala ring saysay. Habang tumatagal ay nagiging miserable ang kanilang pagsasama sapagkat hindi niya talaga kayang mahalin ng buo itong si Bea na nanatili ang kanyang pagmamahal dito kay Rosel. Napayakap itong si Chris at tela naman nawala sa sarili. Maya-maya hinalikan pa nga niya itong si Rosel at nagulat naman ang lahat matapos ngang biglang nakita ito ni Belle at galit na galit siya nang makita na binibitray ang kanyang mami Bea.